Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng Israel at Hamas, sino ang mag-aakala na ang ilan sa mga tumutulong na sundalo sa Israel Defense Forces IDF ay may dugong Pilipino pala? Sa katunayan, merong humigit kumulang 400 sundalong may lahing Pinoy ang bahagi ng IDF na tumutulong sa iba't ibang laban ng Israel. Isang patunay ng koneksyon ng Israel at Pilipinas sa larangan ng depensa. Pero kailan nga ba nagsimula ang kanilang pakikilahok? Anong digmaan ang kanilang sinalihan? At ano ang epekto nito sa relasyon ng Pilipinas at Israel? Yan ang ating aalamin. Nagsimula ang pagtulong ng mga Pilipinong sundalo sa IDF sa kalagitnaan ng mga nagdaang dekada matapos maging bukas ang Israel sa pag-recruit ng mga mamamayan mula sa iba't ibang lahi, kabilang ang mga Pilipino. Karamihan sa mga ito ay ipinanganak sa Israel mula sa mga OFW na nagtatrabaho bilang caregivers or household workers. Lumaki sila sa kulturang Israeli at nang sila'y umabot sa 8 gulang, nagdesisyon silang maglingkod sa kanilang bansang kinalakhan bilang bahagi ng mandatory military service ng Israel. Isa sa mga pinakakilala ay si Staff Sergeant Alex Matias, isang Pilipino na naging sundalo ng IDF. Kasama si Alex sa mga sundalo na nagtanggol sa Israel mula sa mga rocket attacks ng Hamas. Hindi lang siya ang tanging Pilipino sa IDF. Si Penelope Gonzalez, isang Pilipinang nasa Air Defense Unit. Isa siya sa mga nagbabantay sa mga aircraft na nais magbagsak ng mga rocket sa Israel. Si Karen, isang Pinay din na parte ng IDF na tumutulong sa Iron Dome, ang pangunahing defense system kung saan gamit ang mga computer ay tinutulungan itong ma-intercept at mapabagsak ang mga rocket attacks na nais pumasok sa Israel. Sa ngayon, tinatayang may 400 na Pilipinong sundalo ang tumutulong sa iba't ibang larangan ng depensa ng Israel mula sa infantry hanggang sa intelligence. Kasama nila ang iba pang sundalo mula sa iba't ibang lahi na tumutulong sa Israel sa kanilang laban sa mga kaaway tulad ng Hamas at Hezbollah. Sa kasalukuyan, ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas ang pangunahing labanan na kinasasangkutan ng mga sundalong may lahing Pinoy sa IDF. Nagsimula ang kasalukuyang bakbakan noong October 2023 nang biglang umatake ang Hamas gamit ang rockets mula sa Gaza Strip. Kaagad itong sinagot ng Israel na nagpadala ng mga sundalo sa Gaza upang sugpuin ang mga puwersa ng Hamas. Ilan sa mga Pilipino, gaya ni Sergeant Matias, ay nakadeploy sa Southern Israel malapit sa Gaza Strip upang ipatupad ang mga operasyon ng IDF laban sa Hamas. Samantala, ang iba pang Pilipinong sundalo ay itinalaga sa West Bank kung saan patuloy ang tension sa pagitan ng mga Palestinian militants at mga sundalo ng Israel. Nasa iba't ibang sangay din sila mula sa Special Forces hanggang sa logistics na lahat ay may mahalagang papel sa kampanya ng Israel laban sa mga rebelde at terorista sa kanilang mga borders. Ano ang situation ngayon ng Israel? Sa kasalukuyan, patuloy ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Naging mas madugo ang labanan matapos maglunsad ng malakihang rocket attack ang Hamas na sinundan ng pagpasok ng mga sundalo ng IDF sa Gaza upang tugisin ang mga pinuno ng Hamas. Maliban sa Hamas, isa pa sa mga kalaban ng Israel ang Hezbollah, isang militanteng grupo mula sa Lebanon na patuloy ang pag-atake sa northern border ng Israel. Sa loob ng Israel, patuloy na nakaalerto ang mga sundalo sa posibilidad ng mas malaking sagupaan. Nananatiling mabigat ang tensyon sa pagitan ng Israel at mga bansang kaalyado ng mga militanteng grupo, lalo na ang Iran na sumusuporta sa Hamas at Hezbollah. Dahil dito, pinapalakas ng Israel ang kanilang depensa at patuloy na umaasa sa kanilang mga kaalyado para sa tulong at suporta. Ang relasyon ng Pilipinas at Israel para sa mas malakas na depensa sa gitna ng patuloy na giyera, lumalalim ang relasyon ng Pilipinas at Israel, lalo na pagdating sa military at defense cooperation. Noong 2024, naging pangunahing balita ang pagbili ng Pilipinas ng military equipment mula sa Israel, kabilang ang mga drones, missiles at rifles na bahagi ng pagpapalakas ng depensa ng bansa. Nagsimula rin ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Israel upang magtulungan sa larangan ng cybersecurity at intelligence, isang napakahalagang aspeto sa modernong digmaan. Hindi lamang sa defense equipment, umaasa ang Pilipinas sa Israel. May mga Pinoy rin na nagpupunta sa Israel upang mag-aral ng mga bagong teknolohiya sa depensa, partikular na ang paggamit ng advanced military systems
tulad ng Iron Dome at mga surveillance drones. Pinapalakas din ng Israel ang kanilang ugnayan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga training programs para sa mga sundalong Pilipino na gustong matuto ng advanced tactics sa digmaan. Ang pagkakaroon ng mga Pinoy bilang parte ng Israel Defense Forces ay isang magandang indikasyon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Israel. Sa patuloy na tension sa West Philippine Sea, maraming eksperto ang naniniwala na maaaring maging malaking tulong ang Israel sa Pilipinas sa larangan ng depensa. Isa sa mga dahilan ay ang advanced military technology ng Israel, particular na ang kanilang coastal at aerial defense systems na maaaring gamitin ng Pilipinas upang protektahan ang mga isla nito laban sa mga banta mula sa ibang bansa tulad ng China. Sa katunayan, kararating lang sa Pilipinas ang dalawang Shaldag Mark V Fast Attack Interdiction Craft Missile mula Israel bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy. Ang mga barkong ito ay may bigat na 75 tonelada, kayang tumakbo ng hanggang 40 knots at may saklaw na 1,000 nautical miles. Ang FAIC-M ay idinisenyo para sa mabilisang operasyon tulad ng mga interdiction mission, patrol, surveillance, at pagtulong sa special operations. Nakaangkla ito sa Commodore Divino Posadas Wharf sa Cavite para sa pagsasanay ng tauhan at maintenance alinsunod sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng bansa. Ang mga barkong ito ay bahagi ng siyam na FAIC na binili ng Pilipinas mula sa Israel sa ilalim ng Horizon 2 phase ng AFP Modernization Program. Ang unang dalawang FAIC, ang BRP Nestor Acero at BRP Lolinato Toong, ay dumating noong September 2022. Sinundan ito ng dalawa pang unit na inilunsad noong Mayo 2023. Ang mga bagong barkong ito ay magpapatibay sa kakayahan ng Navy na magbantay at magtanggol sa karagatan ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar na may tensyon sa West Philippine Sea. Isa sa mga pinakakilalang military equipment ng Israel ay ang Barak MX system, isang multi-layer air and missile defense system na kaya nitong protektahan ang isang malawak na teritoryo mula sa mga aerial threats. Kung magkakaroon ng katulad na sistema ang Pilipinas, tiyak na mas mapapalakas ang depensa nito sa West Philippine Sea laban sa mga possible na banta mula sa China. Bukod dito, maaaring matuto ang Pilipinas mula sa mga karanasan ng Israel sa pagdepensa ng kanilang teritoryo laban sa mga rocket at missile attacks mula sa kanilang mga kaaway. Hindi maikakaila ang malaking papel ng mga Pilipino sa depensa ng Israel sa kanilang digmaan laban sa Hamas at iba pang kaaway. Ang 400 sundalong may dugong Pinoy na kasama sa IDF ay hindi lamang simbolo ng matatag na ugnayan ng dalawang bansa, kundi pati na rin ang tapang ng mga Pilipino saan man sila naroroon. Sa hinaharap, malaki ang posibilidad na palalalimin pa ng Pilipinas at Israel ang kanilang military cooperation, lalo na sa harap ng mga banta sa West Philippine Sea. Sa tulong ng advanced technology at mga natutunan mula sa karanasan ng Israel, tiyak na mas magiging handa ang Pilipinas sa pagharap sa mga hamon ng makabagong digmaan. Tulad ng IDF na patuloy na nilalabanan ang mga kaaway nito, ang Pilipinas din ay magpapatuloy sa pagtutok sa kaligtasan at proteksyon ng ating teritoryo. Sa iyong palagay, ang pagtulong nga ba ng mga Pinoy sa IDF ay may magandang dulot sa relasyon ng Pilipinas at Israel? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.